yung buntag. Men. Ayo gyapon no. So, unsay akong ganahan ipaambit karon nga buntag kay dili gyud ko makapaambit ug unsay wala ko no. I cannot give you something that I don't have yet ba. Muna nga ug unsay lang akong mapaambit sa inyo, ug unsa lang pud ang ginatudlo bitaw ni Lord sa ako dayon kanang amazing pud kayo kay it is related pud ba sa kanang ang ginatudlo ni Ate Lika kay na while worship bitaw. Dayon, diani kay kanang sa ni ato ang kalibutan nga isip Kristohanon kin kalibutan nga atong gipuy-an kay we're surrounded with distractions gyud. Kanang lingi ka diri, daghan gyud kay kanang distractions tapos it's even harder gyud nga kung distraction na gani sa sulod, sa emotion, sa mind. Usahay kay dali ra nato nga maiskipan ang distractions diri sa gawas tungod kay pwede ra nga maato ta kwarto nang lock everything. Pero pag naa na gani sa sulod, you can't hide it. Kung maato ka sa kwarto, mukuyog na nimo. Kung ang distraction sa panghuna-huna, much louder siya kaysa sa distraction nga imo nga nagasurround sa imo nga nasa palibot. Muna nga, it is constantly ba nga nagatuktok bitaw, nagabang bitaw sa ato ang head. Muna nga, pero sa may giingon sa Bible ba, we need to be reminded of the word. And kung say ako ang ipambit karon nga buntag, it's just a reminder of what you already know ba. Kay we as Christians kay kanang mga danghag tao sahay nga nakabalo naman ko ani pero pag naa ta sa sitwasyon kay oy nalimot man bay. Ana nga let's go to Hebrews 12:2 and please kanang picture sa lang og read pag ana ang scripture. Thank you. Hebrews 12:2. Ako po diyan, mato po ito. Amen. Kasulat na ako sa akong papel niya. Oh, sige, please go. Kanang basa igsoon. Go. Hebrews 12:2. Hebrews 12:2. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Jesus nga mga gisandigan sa atong pagtuo ug hingpit ini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-anto sa cross ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa cross tungod sa kalipay nga nadawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Amen. So, it says here nga itutok ta ang atong mga mata kang Jesus. So, it's not talking about just physical eyes ba? Because we cannot see God by our physical eyes. The word says that we live by faith and not by sight. Nga pinagi siya sa pagtuo. We need to look at Christ through the lenses of the eyes of our heart. Kay kung dili gani pinaagi sa mga mata sa atong kasing-kasing, kanang dili nato siya makita ba? Dili tinuray nato siya nga dili ta tinuray nga makatutok diana sa iya. So nganong kinahanglan man ta nga itutok nato atong mga mata nga anak ng Hesus? Sa matag sitwasyon, sa matag kanang circumstances, sa matag higayon sa ato ang kinabuhi. Kay nasayo ta igsoon nga matag adlaw adunay pakigbisog sama sa kanang giwali ganina, gi-share gina ni Busing no ha. Adunay pakigbisog. Adunay kanunay nga pakigbisog nga sa matag karon ug unya sa pagpili kung kinsa atong padumalahon. Ang unod-unod ba nga panghuna-huna or ang Dios nun nga panghuna-huna? Nga diin tungod sa atong pakigbisog kay kanang naatay prone ta ba nga isip mga Kristohanon nga kapuyon ta nga makabati ta kakapoy nga pakigbisog na pod kanang sige lang og ingani struggle na pod kanang naana poy kanang struggle na pod sa panghuna-huna nga we're prone to be tired yun and kanang naagian ako ni siya I think 2 weeks ago naman ata to gi-share na po na ko ni sa internship nga kanang I feel tired yun nga nabag down jud ko nga murag lamit na lang kay ana ba nga Murag ko ana. murag ka na kitang wala na kay kusog nga kanang nakaunahon ako ba na there's this thought nga nag-cause siya sa ako og kanang nga murag ulod nga wala na kusog nga may nga nabati na ko nga kapuya pud ani oy nga sige pakigbisog na po dayon kanang sakit na po diri kanang naana poy kanang niining nga mga panghuna-huna kinahanglan na po nga nadi pagpili kanang ana ba it's just tired of something nga kanang
kanang dapat nga nahibaluan na tanan ako nga nagmadaugon ako ba. So kanang the Lord is so gracious gyud ug sa iya nga kamaayo nga iya kong gipahinumduman nga siya dayang ako ang kadaugan ba. Kadaugan sa akong panghuna-huna, kadaugan sa akong emosyon, kadaugan sa tanan. Kompleto, it is finished, it is full, it is fully paid, it is full ang ato ang kadaugan nga gihatag ni Hesukristo. So niingon sa dinhi sa kanang kuan sa Romans 8:37 nga Jesus is our victory. One point nga akong ihatag inyo, nganong gikinahanglan nato nga mututok ta kay Jesus kay si Jesus ang atong kadaugan. In this life nga kanang isip Kristohanon nga wala ta promise ni Lord o kinabuhi nga wala na tay kanang pakigbisog sa atong panghuna-huna because as they said ganina, we are constantly nga kanang adunay pagpili kung tugutan ba nato nga atong panghuna-huna mabag-o o dili. Naa sa ato ang pagpili igsoon. That's why nga by knowing that Jesus is our victory, we gain an overwhelming victory through Christ. Adunay gahom ni anak nga pulong, adunay gahom nga ni anak nga dili ta nga mabagdaw nga maparihan ako nga naagian ako nga mura na lagulod nga wala na lami ampo tungod kay sige lang pakigbisog. So adunay ka ng kanunay nga constant nga struggle ba. Muna nga sa atong pagdagan. Iba ay basahan sa dinyo ang verse. Ang sa Romans 8:37. 27? 37. Saan microphone? Basta mo. Sige. Romans 8:37. Dili hinoon taliwala nining tanan may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Amen. May hingpit kitang kadaugan. Overwhelming victory that we have in the Lord Jesus Christ if we believe. If we receive it, igsuon. Kay dini nga dagan nga atong gisalutan, isip mga Kristohanong dagan man eh. We kanang ni-enter ta sa race. Isip mga Kristohanon that we have to finish. We have to get into the finish line ba? Nga mga madaugon. O kanang niini nga dagan nga ato ang gisalutan igsuon kay we are not running a race to be victorious. We are running a race from the point of victory. Gikan pa lang sa atong pagsugod igsuon sa linya. Starting point, madaugon na ka. Hangtod sa finish line, dapat madaugon ta. Ayaw pag ganang pasugod nga sa starting point, nakabalo ka nga madaugon ka, pero pag abot sa tunga-tunga, napildi ka. Nahimong pildido, na back down. Tungod kay kanunay ta nga adunay kadaugan yan kang Hesukristo. Dili gina mawala, but it's up to us to always believe, to always receive, to always live in that victory. It's up to us igsuon ang pagpili na sa atua. So siguro ba nga nakaagi na ka nga gibati ka kapoy. Siguro wala ka pud kakaagi nga gibati ka kapoy. Tungod sa pakigbiso. Or siguro moagi pa lang. Kay there's this kanang dunay nakalanlain nga level sa pakigbisog nga gusto nga i-back down ta sa yawa o gusto nga kanang kini nga unod may magdumala. Apa naa sa atwa igsuon nga kanang if we know the truth. Kung nakabalo ta sa kamatuoran. Ang kamatuoran dapat ang ato nga tubutan nga mooy ma-feed sa atoa. Kay mao na ang maghatag nato gagawasan igsuon. So gikinahanglan nga mututok ang atong mga matang anak ni Jesus, knowing that He is our victory from starting point to finish line. He is our victory. Nga siya ang atong kadaugan maski pa man kanang how heavy nga ang atong mga thoughts nga kanang ginasagubang, how heavy ang circumstances nga atong gina-face igsuon. Jesus is always our victory. Una nga fix your eyes. Amen. Kung ikaw man ikaron igsuon nga adunay ka nang di na pakigbisugan sa panghuna-huna sa imo ang gipakigbisugan balimo ang imo ang relasyon sa imong anak, sa imong abana, or kanang gikapoy nakatungod niini nga mga pakigbisog nga adunay mga kanunay nga nagsamok sa imo. No in your heart. Know the truth right now that He is your victory. Let the truth give you the power ba to step in good nga sa niini nga kamatuoran para mahimo kang gawas nun ni ana nga klase nga pagduot ba. Ikaduha is Jesus is our peace. Why we need to fix our eyes on Jesus? Because He is the Prince of Peace. Isaiah 9:6 it says there that Jesus
He is the Prince of Peace. Parte lang niya na nga verse. Ninang dito nga, He is the Prince of Peace. So, during storms, during winds of problems, waves of problems that we cannot handle on our own strength, igsoon, timanin, hinumdumi, nga si Jesus ang atong kalinaw. Si Jesus ang kalinaw amidst tunga-tunga sa kaguliyang, tunga-tunga sa mga problema nga atong ginasagubang. Kay in this life of nini nga Kristohanon, sa Kristohanon nga pagkinabuhi, Jesus never promises a life nga life nga free from storms. Yes. Life free from Sunset. ganang mga wala ta niya promising nga ali dawata ko isip Ginoo manluluwas kay aron kanang haruhay kay imong kinabuhi or hayahay kayo kanang without kanang walay mga kabalaka, walay mga kanang storms nga maabot sa imong kinabuhi. But what He promised us igsoon nga wala man tuod kanya promise og kanang kinabuhi nga hapsay kayo haruhay kay sa tanan nga walay kanang mga kabalakag kanang walay storms, but gipromisan ta niya that amidst tunga-tunga ni ana nga mga balod, tunga-tunga sa mga balod ug sa hangin sa pagsulay igsuon sa mga problema igsuon, ni promise siya sa ato ang mag-uban siya. Amen. Isn't it amazing? Yes. Dili ba nindot kaayo nga pugtan ka na nga kamatuoran. Apan dili nato na madawat igsuon pag magtutok ta sa problema, ngayon di ta mututok ang Hesus. That's why ang akong giingon nga tutok ta kang Hesus. Amen. Mututok ang atong mga mata sa pagkasing-kasing kang Hesus. Tungod kay madawat nato ni nga saad nga siya ang atong kalinaw. Maski tunga-tunga sa mga balod sa pagsulay, siya atong mahimong kalinaw kung ang atong mga mata sa atong kasing-kasing nakatutok ang Hesus. Amen. So let's go to Matthew 14:22 to 32, please. Matthew 14, 22 to 30. Ito. 22 magsugod na. 32. Basahin niyo, guys. Mateo 14, 22 to 32. Akong basahon ang pulong sa Ginoo. Humanini gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinunan. O gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang ipalakaw ang mga tawo. 23 mitunga siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron magampo. Ug sa pagkagabi na Jesus didto paghihapon nag-inusara sa 24 niadtong tungura ang sakayan didto na sa lawod. Ikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa 25 niadang pagkakaadlawon si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa 26 sa pagkakita sa mga tinud-an kaniya nga naglakaw sa tubig nangahadlok kaayo sila ug naninggit multo. 27 si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. 28 niya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana palakta ako sa tubig nga na kanimo. Sa 29 dali nga rin nitubag si Jesus, busa mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwasa ako. Sa 31, diya gikuptan siya ni Jesus ug gibira ug ingon si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Sa 32, ug nanakay silang duha sa sakayan, unya ihunong ang hangin. Ang mga tinud-an nga dito sa sakayan misimba kang Jesus ug ingon, ikaw gayon ang anak sa Dios. Amen. Amen. So, diani makita nato igsoon nga ang mga disipulo kay gikuso-kuso ang ilang bangka sa hangin ug sa balod. Then the Lord came walking in the sea.
So, pag-abot ni Lord kay, uy, ghost! Munto! Nahadlok pa sila, no? Dayon their fear, nausay uban nga doubt. Nag-doubt usab sila nga si Lord yun to, especially Peter. Then the Lord spoke, take courage, it is I, do not be afraid. Isn't it the Lord always reminding us daily to not be afraid? Yeah. Maski wala ta niya gipromisan og kanang kinabuhi nga walay storms igsoon. But He promised us, and He always reminds us, do not be afraid. It is I who will be with you. Mingon gani siya, I will be with you even until the ends of the earth. I will never leave you. So it is the promise of the Lord, and it's up to us to believe it ba. It's up to us nga to take the promises of the Lord. And kanang akoon yun ba nga ako ni nga saad sa Ginoo. Ako ni kinabuhi. Mao na nga diri nga nakita na to ba nga si Pedro adunay pagduha-duha kung si Jesus ba gyud to. Mingon siya nga, Lord, kung ikaw gina Lord, palakta daw ko bi, paanha ako diyan na sa imo. Palakta ko sa tubig. But the moment nga kanang hawa na siya sa boat, no? The moment nga kanang iyaang mga mata niadto ni simang sa unsay panghitabo sa iyang palibot. Unsay nahitabo nalunod siya, he began to sing. Mao po na mahitabo sa tuwa igsuon. Sa mga panahon nga adunay ka ng problema, adunay kaguliyang, adunay ka ng storms and winds that try nga mudrone sa atoa. Kung ang atong mga mata di ana makafocus sa atong sitwasyon because it is easy raman kayo. I tell you, it is easy ra gyud kaayo masimang ang atong mga mata, ang atong pagtutok. Apan kung sama sa giingon lagay na kung tugutan nato ang word ni Lord. Ang word ni Lord. Ang word ni Lord mo'y mahimo nga kamatuoran diri sa atoa, dili ka nang naa sa atong palibot. Kung siya ang atong matutukan igsuon, aduna tay kalinaw. Ang kalinaw may maghari sa atong panghuna-huna o maghari sa atong kasing-kasing. Because the word of the Lord says in Ephesians 4:6 nga we don't have to worry about anything, about any storms, about any winds of problems that is trying nga hagbaon ka. Anything. Hadili dito angay nga mabalakan ni anang tanan. But kung sa iyang giingon nga, by prayer and petitions, continue to make your request known to God with thanksgiving. Amen. Kaya mapasalamaton nga kasing-kasing lahi ra gyud igsoon, adunay gahom sa mapasalamaton nga kasing-kasing maski anaa ka tunga sa problema. Adunay gahom pag kanang maski kanang wala bitaw kasabot sa imong sitwasyon pero Lord salamat Lord kay maski wa ko kasabot sa akong sitwasyon kay anaa ka nagauban ako. There is power in a grateful heart igsoon. That's why we should have a grateful heart as a Christian gyud. Una nga angayen gyud igsoon nga dili nato walaon ang atong pagtutok anak ng Hesus tungod kay madawat nato iyang saad nga mao ang kalinaw sa panghuna-huna, kalinaw sa kasing-kasing sa atong emosyon. Okay, problems will surely come, yun. I tell you, problems will surely come. Moabot yun na igsoon. Apa naa sa tuwang pagpili kung tugutan ba ni mo na nga makasteal sa imong peace? Or naa sa imong pagpili kung mahimo kang above niya na because your eyes is fixed in the Lord Jesus. We cannot be above in our own in struggles, we cannot be above in storms, in winds, sa mga baha. Dili ta mahimong ibabaw ni anak kung ang atong gipili kay mas kana ang lantawon. Muna nga atong taigson sa ang atong mga mata maski adunay balot sa mga problema, kalisdanan, kawalat-on nga muhampak sa atoa nga atong itutok ang atong mga mata diana sa iya. Amen. Kay Philippians 4:6-7 is the antidote viewed in every waves ba. Mao na siya ang kanang tambal ba. Tambal siya in every waves and in every winds of problems bitaw nga angayan gyud nato nga lakangan ba nga mubalik ta sa word. What does the word says?
pag-abot sa mga storm, what does the word says? Mubalik yun sa word, dili kay kanang magmurata dayo mga luoy nga luod ba nga mga ulod nga wala na bitaw kanang umoy. Kay mo jud ang dali nga ato ang ma-respond ba isip tawhanon bitaw, but we are a Christian man. Kristohanon naman ta, dili naman ta mga tawhanon nga mga tao. Mauna nga allow the Holy Spirit to remind you the word. Kung naa man kanya nga sitwasyon, kung wala man kanya nga sitwasyon, kung maagian man nimo ni nga sitwasyon sooner or later, but allow the word to remind you ba. Amen. The word nga to believe bitaw. Dapat siyang makinabuhi. Because only the peace of God will guard our mind and our heart if we're doing the verse 6. In verse 7, nagingon siya nga, ang kalinaw sa Dios mo'y mag-guard sa atong hunahuna o kasing-kasing. Kung wala na to buhat atong verse 6, do you think nga aduna kay kalinaw? Wala ko ayaw pag-jump dito sa number 7 kung kanang mag-claim ta sa kalinaw ni Lord pero wala pa na to buhat ang number 6 sa verse 6. Una nga buhaton na to dapat ang number 6. Do submit to God. Pray, thank God, present your petition, make your request known to God. Then verse 7 will follow. Amen. Unsay naitabo ninhi nga mga bersikulo ba sa Mateo nga Peter was sinking because he is doubting. Doubt kills us gyud. Makapalunod ang doubt. Malunod gyud ta sa mga problema, malunod ta sa mga balod sa pagsulay. Kung magduha-duha ta sa saad sa Dios. And sin is unbelief is a sin, doubt is a sin. Ingon ang word na outside from faith, it is sin. So, kung nabuhat manggaling na nato igsuon, we have to repent. Maghinulsol ta, then let's believe the promises of God. Kay usahay sayon ra kay nga tuuhan ang say gihunghong sayawa nga kuan lagi perdido lagi ka ana nga malunod na lagi ka ana, lunod na jud ka gyud. Pero unsa may gingon ni Lord siya nga promise nga siya man ang atong kalinaw. So siya man ang atong kadaugan. So hukta na to na igsuon para dili ta nga magpabilin nga dinaog-daog ba sa sayawa bitaw. Isaiah 26:3. Verse 26. Tagan mo, hindi mo hingpit. Sige, go. Yung kalinaw. Yung kanunay na Isaiah 26, verse 3. Tagan mo, o Ginoo, o hingpit nga kalinaw, atong kanunay nga naglaom kanimo, o misali kanimo. Amen. So you will guard him and keep him in perfect and constant peace, whose mind, both its inclination and its character, is stayed on you, because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. So it is a perfect and constant peace. Our portion igsuon sa diha nga motutok ang atong mga mata kang Hesus. Amen. Sa diha nga itutok na to mga mata kang Hesus. Mao na ang ato ang portion, mao na ang atong bahin. Naatay bahin igsuon, si Hesus ang atong bahin. Nga mao ang hari sa kalinaw. Yes. Prince of Peace. Right. Living inside of you by the Holy Spirit. Don't allow storms nga to drown you igsuon. It is not meant to. There are storms nga i-allow ni Lord nga it is not meant para nga mulunod sa imo, but it is meant to strengthen your faith. It is meant para ma-refine ang atong faith. Because kinahanglan man nga matest ang atong faith. Kinahanglan masulayan siya kung tinuod ba gyud nga nagatuo ta siyang saad or atorang ay basig pararan nila. Mas kusog ang akong storms. Muna nga ayaw to gudi nga kanang ang imong panghuna-huna kay ma-direct sa storms, imbis nga ma-direct nimo kang Lord Jesus. Nasa imo ang pagpili. Dinumdumi itong giwalay ni Daddy nga, naagid sa ato ang pagpili, kung sa'y angayan nga pilion. Ang ikatulo, si Jesus ang ato nga goal. That's right. Jesus is our goal. That's why we need to fix our eyes on Jesus because He is our goal. Philippians 3:14, nag-ingon sa diri nga, liho ko basa igsuon. Philippians 3:14.
3:14. Bang na kayo ba? Ingat kayo. Ito rin sa'yo, no? Sa Dira. Busa, nagdagan. Ari, no? Busa, nagdagan ako diretso gayon sa daganan. Aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus. Ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Amen. So Jesus is our goal. Paul here is saying that I press on to the goal. Walay lain nato igsuon nga kapadulngan, walay lain nato nga tinguha, walay lain dapat nato nga kanang ginatutukan kun dili si Jesus nga mao ang atong kapadulngan ba. Mao na nga the goal is to be Christ-like. And to be Christ-like is not an accident yun. It's a choice daily ba. Dili ta mo mata one day nga ay wow, parihan ako kinaiya ni Jesucristo bay. Anaon. Anaon sa man ka? wala pa dyan na perfect. Nga to be Christ-like is to be walked daily. Is to be live daily. It is intentional. Intentional ligson nga dili jackpot lang nga nakadaog kag luto. It requires walking day to day obedience in His word ba, living His word, lovingly obeying His command. And that's called submission nga mahimo ta nga susama kang Jesucristo. We need to fix our eyes on Jesus because it is He our goal. It is He nga gunahan ta nga mahimong nga masusama kaniya. So tutok kang Jesucristo. Siya ang atong tutukan kay sama sa kanang kinsa gay taga-ingon ani. Atong maingon siya nga ay si daddy man to nga we become what we behold. We become what we behold. Kung sa atong ginatutukan, mao nay mahimong kita. Mao na nga importante igsoon nga ang atong mga mata makatutok diha kang Jesucristo naa gyud sa ato ang pagpilian. Wala ko nagdikta sa inyo ang itutok na gyud yung mga mata diha kay Jesucristo. Itutok gyud. But naa ang kanang pagpili ninyo ba? I'm just giving you the truth. But naa sa inyo ang pagpili nga buhaton ba nako niyo dili. I agree. Mao na nga ano ikaupat kay mana? Wala man time. Mahaman ron na ko. Habang. Gani. It's up to you. Nani mo papili. So, my kaupat is the Lord is jealous for you and me. Yes. Diba abubuan ng Diyos? Ang Diyos na itong yalagaran. Dili man niya i-share o kung kinsa tong iyaa. Muna ingon siya sa Exodus 20 verse 5 nga, He is a jealous God. So, ato ganito dito. Exodus 20 verse 5. Sige, basaha. Exodus 20 verse 5. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abubuan ako. Amen. Ko kadtong nagsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Amen. Nga niingon siya nga He is a jealous God. So naa sa ato igsoon nga pananglitan kanang mga na for example kanang naminyo na dinhi o nga mga magtiayon ganahan ba na nila nga kanang ilang bana or ilang asawa kay adunay ginakaiming-imingan anang mga mata? Yumig. Dili gud no. Wala man nila pastay ka nato. Dili gud mo ganahan no kay nailain nagyatagan sa atensyon sa inyong mga bana o sa inyong mga asawa. Ingat na sab kang Lord. We are married to the Lord man. Mao na nga importante bitaw siya nga ma-fix na to ang atong mga mata kang Jesus because He is jealous for us yun. Amen. Glory to God. Abubuan siya sa ato ang atensyon. Kayo kung saya ginatutukan sa atong mga mata, sa atong kasing-kasing, what holds our gaze, our attention is what we love man good. Come on. True. Mama guna akong ginahigugma. Sa peraso no nga 5 minutes lang gitutok. Or 5 minutes. Kung kani atong ginatutukan, most of the day, this is what we love. Lagi ka na. There's no excuse. There's no excuse nga, ay, nagpanagod. Andra, 5 minutes ra. tinood na. And I am also speaking to myself, wala ko nagmalinis, diring napita kay God Lord tabang. Muami diring sama ni Kristo. Amen. Come on. Dali lagi kay. Abang. Best life.
Muna nga, our attention could be translated into love. Muna nga, what holds our attention is what we love. So, fixing our eyes on Jesus, it is like responding to His great love for us ba? Giving our attention to Him, it is responding nga, Lord, I love you. I love you back. Tungod kay gihigugma ko nimo. It is not we who first love God. Dili kita una ang nahigugma sa Dios, uban siya ang unang nahigugma sa atoa. That's why ang paghatag nato sa atong atensyon diyan sa iya, paghatag nato sa ato ang kanang pagtutok sa atong una-una diyan sa iya kay it is saying, one way of saying, Lord, I love you. Yes. Tungod kay gihigugma sa nimo. Wala may higayon nga wala taw nahunaan ni Lord. Ingon gani siya sa Salmo nga pagadaghan sa iya ang panghuna-huna sa ato. Oh, yes. Wala higayon nga wala taw nahunaan niya, wala higayon nga wala ta niya tagay siyang atensyon. Wala higayon nga kanang niana ra siya nga di ra ka, katura siya ang dagaan. Wala. Hindi sira tagagi gininawa. Muna nga angayan pud siya nga balikan sa atong atensyon. Angayan pud siya nga tutukan sa atong mga mata. Ay angayan man pud siya sa atong gugma. Amen. Sa amin naghatay agree. Na nga gani pa kung gi ko ana. Nara di. This is the last thing nga akong i-share sa inyo and it is something nga kanang kuan ko ni Lord gitudlo ni Lord ato ni agi nga mga bulan sa February na nagingon siya nga I am jealous for you. That's why yung gihatag tong bersikulo nga Exodo 20:15 nga. Naingon siya nga ako lang basahan na whatever caught your attention eventually becomes your idol. If it's not even taken care of. Ug unsay makakuha sa atong atensyon, mahimo nato na nga Dios. Kung dili na nato masubitar sa iya, dili nato mahatag sa iya, dili mahinusulat. I don't share my own, he says, with any kind of idols. Any kind of idols. Maski sa itong kaugalingon. Kaya pwede man ma-idol nga ito itong kaugalingon. True. Then maski gani gamay di ba nga even your craving should be carefully taken care of immediately gidi ay. Atong mga cravings sa food, cravings aning nindot nga mga kuan, cravings aning kaning dinhi, usa nga mga cravings. Any kind of cravings kay should be carefully taken care of bitaw. Kinsa ka ninyo dinhi nga mag-struggle mo usahay o kanang mag-pray na mo dayon huna-huna na mo dito sa mga cake, sa mga burger, sa mga litson, katong mga kuan, mga nindot kay mga pagkaon, nindot kay mga bakasyonan dito, then nindot kay dito nga mga lugar, then kini. Nang lupa na ang panghuna-huna. Ay, present. It is the craving of our flesh, lust of the eyes, Yes. lust of the flesh. Mauna nga, ingon si Lord nga, ingon ko siya sa ako ba nga, crucify your cravings of food. Hello. Crucify your lust of something else nga outside from me. Because kung dili na bitaw siya ma-crucify, dili na siya masubmitar kang Lord, mahimo na siya nato nga idol. That's right. Muna nga distracted kay tao usahay ba nga we are having this problem bitaw nga having a hard time of eating the spiritual food because we are too occupied thinking of what our pamaha, what our paniud to, what our panihapon will be, our snack will be. Come on. Kung dili bitaw na siya mahatag kang Lord, dili ma-crucify na siya. I'm not saying nga it's bad, nga that thing is bad, but it's bad kung kanang mahimo na siya nga daotan, mahimo na siyang maot kung mahimo na siya nga Dios, nga mahimo na ang Dios, magkuha na siya kang mag-replace ni siya kang Lord, sa itong devotion kang Lord. That's why it is to be crucified UDI. Nga we don't have to let it win ba nga mao bitaw may ma-master sa atoa. We have to master our cravings. Dapat kita ang master niya na, kita ang kanang naatay control niya ana nga mga butang di kay kana may mag-control sa atoa. Come on. I mean ko si Pastor Vlad, I think si Pastor Vlad or si David. Pastor Vlad lagi siguro nga whatever we tolerate today could dominate us tomorrow. Yeah. Sa Holy Spirit na Whatever we tolerate today. Kung unsay mo ang ginatolerate nga ay okay ra man ni. Kanang okay ra ni nga panghuna kani mga cravings. Ay mulabay ra ni. Ay mawala ra ni. Kanang I'll just shake off my head. Mawala ra ni. Pero kung dili na siya masubitar igsuon, I tell you nga
na mag-distract kay na siya sa ato nga prayer, mag-distract siya sa ato nga ato nga kanang paghatag sa atong atensyon kang Lord nga whatever also we consume today could control us tomorrow. Yeah. Kung unsa atong ginakaon karong adlaw, wala ko kayong kinakaon lang ang kanang food nga physical food kay malibang ra man nato na. Pero ang unsa atong ginakaon, dire ginakaon ani. Ginakaon ani. Hello. Unsa atong ginafeed ani? Mata. Could control us tomorrow. Pwede kayo nga kanang it looks like harmless today nga murag ulod pa na karon. Kita na ko tong katong post sa kanang kuan ba FB page nga kanang mura pa siya ulod nga harmless nga thing nga evil habits tapos kanang dautan na dito siya tapos nahimo siyang dako nga snake tapos gipuluputan na siya. So whatever nga ato ang ginakaon karon nga looks like harmless nga gamay ra kay sa tanan but pwede na nga tukbo na ta ni ana ugma. Tukbo na ta ni ana sunod tuig. Tukbo na ta ni ana pipila ka tuig ang moabot. Kung dili na siya mapapatay sa pinagi sa gahom sa balang espiritu kay we cannot fix our eyes. One thing, we cannot fix our eyes sa Ginoo kung ato lang kaugalingon nga kusog. We have to humble ourselves before the Holy Spirit. And the Holy Spirit help. Nahurot na ko Lord. Di na ko kaya nga ako lang kaugalingon nga maningkamot nga makatutok akong mata kang Jesus. It is the Holy Spirit who will clearly reveal Jesus sa atoa. Klaro nang ipadayag si Jesus sa atoa para nga makatutok ta kang Jesus. Mo na nga nagkinahanglan gyud ta sa balang espiritu igsoon. And He is willingly gyud. Willing gyud kay ang balang espiritu nga mutabang sa atoa ba. Mo na nga kanang saan basahan to ka? Padayon. Importante gyud kayo nga nakatutok ta kang Hesus atong mga mata makatutok diyan kang Hesus. Kay kung basahan nato ni tanan ning Hebrews 1-3 verses 12:1-3. Yan siya nga, therefore since we are surrounded by so great cloud of witnesses, katong mga nagtuo kang Hesus sa una, nagalantaw sila sa atong pagdagan sa ato ang nini nga sige atong gisalutan. Yan siya nga, who have borne testimony to the truth. Let us strip off, throw aside every encumbrance and unnecessary weight, and that sin which so readily, deftly, and cleverly clings to and entangle us, and let us run with patient endurance and steady and active persistent and the appointed course of the race that is set before us. Then verse 3 na yun siya nga, just think of Him. Nag-address siya sa unsay ginatutukan sa itong mga mata, nag-address po siya sa itong una-una. Yes. There's a great connection nga sa ato ang sa itong mga mata o sa itong una-una. Kay kini, lenses ra ni siya sa camera. Pero kini, mao na mo process, mao ni mo hatag og thoughts. Ang atong unsay itong makita dire, mao ni mo capture. Mao ni mo hatag og kanang panabot sa unsay makita dire. Mao na nga unsay mo agi dinhi naay connection dinhi nga dinhi na din na siya magsalag mo na nga battleground siya dinhi kung mapildi ta dinhi pildi na pud sa tuang ipamulong sa tuang buhat. That's right. Mo na nga importante kay igsoon nga magmadaogon gyud ta sa bato sa tuang mind. And it is through thinking of the Lord, meditating on the Lord, giving our mind on the Lord, our attention on the Lord. Kiningon siya nga just think of Him who endured from sinners such grievous opposition and bitter hostility against Himself. Reckon up and consider it all in comparison with your trials, so that you may not grow weary or exhausted, losing heart and relaxing and fainting in your minds. Kay sama sa akong gi-share ganina nga kanang bati ko unog og kapoy sa kanang pakigbiso. At nag-ingon ang word nga una-una ra gud yung giagyan. Una-una atong giagyan ni Jesus. Una-una atong iyang giagyan sa iyang emosyon, siyang panghuna-huna, mag-determine siya sa yawa. Una-una atong mga samad ug labod siya nga physical nga lawas. Una-una atong tanan nga katungkap ug rat nga iyang giinom. Una-una ato. I-compare sa imo ang giagyan karon. Hello. Maka 1/4 ba? Dili no? Mao na nga ningon siya nga una-una ato. Baliki ang ebanghelyo, baliki ang gospel ni Jesucristo nga mo adunay gahom sa pagluwas. Until today gigigsoon nga adunay gahom ang ebanghelyo ni Jesucristo sa pagluwas.
Kung wala ganito sa basic, muhawa na ta sa basic, muhawa na ta sa ebanghelyo, mao nang aduna tay kapildihan. Kaya anaa sa ebanghelyo ang kaluwasan. Mao na nga adaay gahom sa ebanghelyo na maluwas kita sa tanan nga mga storms nga maabot sa atong kinabuhi, sa tanan nga mga kanang kakapoy nga maabot sa atong kinabuhi. Kay patiyo man ta kakapoy, di na nato na di na siya nga limod. Di na malimod nga kapuyo ta asay, pero nasa ato ang pagpili kung kanang kakapoy mo drone ba sa ato mo lunod ba sa ato. Mingon siya nga, so that you will not grow weary or exhausted, losing heart and relaxing and fainting in your minds. Para nga dili daw ta kapuyon, para nga dili ta kanang mubiya sa atong pagpangalagad sa Ginoo tungod sa atong mga ginaagian. We have to think of the Lord. We have to give Him our attention. Kay it is a command. Hebrews 12:1 to verse 3. Atong gihatag sa inyo, it is a command, igsoon. It is not something nga kanang we can choose lang ba pag convenient bitaw sa ato, pag kanang sakto bitaw or nindot atong pagbati. It is a command nga fix your eyes on the Lord. Fix your eyes on Jesus. Dili ni pili-pili lang igsoon nga kanang ay siya lang corona. Kay kuan man maayo man iyang pagbati diyang lapita. Naman sa maayo atong pagbati o dili, pero ang kamatuoran magpabiling nga nagkuman sa ato, nagsugo sa ato, sugo sa ato ang atong itutok atong mga mata sa iya. Kay siya man atong kadaugan. Una, siya ang atong kadaugan, siya atong kalinaw, siya ang atong goal, o siya po He is jealous sa ato wala kay bagsaw siya. He is jealous sa ato Mao na nga we have to fix our eyes on the Lord. So let's fix our eyes on Jesus daily. Pilion nato nga motutok ang Hesus maski wala ta kasabot sa ato ang ginaagian ug sa ato mga emosyon. Nga kadto. Hallelujah. So the motto ang kanang ganahan ako nga ipaambit sa inyo aba, tapos sa inyo ang tanan, tapos na sa inyo agyod igsoon kung nakaagi naman mong kanang nabati bitaw po niyo sa mata kung gibati bitaw nga bati nga kanang na murakog ulod nga wala na kanang umoy tungod kay sa thought nga kagibisog na po adlaw na lang kapuya po ani may kung nabati na ninyo to igsoon nga naginahanglan mo kusog nga nagikan sa Dios kay andam gyud kay siya nga muhatag niyo kusog. Andam gyud kay siya nga equip ka sa kusog nga imong gikinahanglan maski pa man wala pa nimo na naagian. Kung ikaw man galing tong ginasakit sa panguna-una nga walay kalinaw sa panguna-una tungod sa imong ginaagian nga storms and winds, si Lord sab andam sab nga maghatag nimo kalinaw. Andam sab siya nga ipadayag sa imoa nga siya ang hari sa kalinaw ug siya ang imong bahin. Ang storms dili nimo na abahin. Dili ka na dapat ang manag-iya sa imo apan si Jesus lamang nga mao ang hari sa kalinaw. Kung ikaw man galing to igsoon nga kanang wala bitaw ang daghan kay ka ginapangita then wala bitaw ka masayod kung unsa kaya ko ang tumong daring dapita no, unsa kaya akong dapat goal daring dapita no. Ingon ang pulong nga si Jesus dapat ang ato ang goal sa atong kasing-kasing. Hinumdumi igsoon nga si Lord kay usahay kay aduna tay mga mali nga panguna-una nga mao ni si Lord. Pero dili dito siya mao siya. Sabtan niya ang ingon. Amen. Yes. Muna nga importante nga moduol ta pagbalik siya nga trono sa grasya igsoon. So, I would like to invite you karon nga kung naaman sa inyo ba nga naglisod bitaw ka nang gikapoy no bitaw sa pakigbisog o gikapoy sa inyo ang kinabuhi nga Kristohanon nga dili man dinhi haruhay daring dapita, wala di magyud ni haruhay na din dapita. So I would like to invite you by so if you need prayer, if you need kanang God to strengthen you, if you need a touch on and move of the Holy Spirit sa imong kinabuhi, if you need peace nga available ang peace ni Lord, available siya nga mao imong mahimong kalinaw, available siya nga mao mahimong imong kadaugan igsuon, magpadayag sa imo sa kamatuoran. So the altar is opened.